Nawagan ng mga residente na tapusin ang River Dike Project sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Meron nang nailagay na gabion sa ilang bahagi po ng proyekto pero bitin ang mga ito. May mga nasira din sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat nitong weekend. Nagbibitak na rin ang lupang kinakapitan nito at posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig. Kabilang po sa pinakaapektado ng baha mga magsasaka. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha mula sa ilog. Paliit po ng paliit ang mga palayan na pangunahing kabuhayan ng mga residente doon. Kinakain na ho ng ilog, kumbaga, no? Erosion. Samantala po naman 10 ang patay sa landslide sa barangay poblasyon sa bayan po ng Malapatan, Sarangani. Biyernes po na umaga gumuho ang lupa. Tumagal po ng 2 araw ang paghukay bago ho nakuha ang katawan ng mga natabunang biktima. Kapag naman pong bago ang landslide ay lumikas na ang mga biktima sa mas mataas na lugar para nga makaiwas sa baha. Nagbigay po ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga naulilang pamilya kasi nga po sa pagyanig nung una so lumambot po yung lupa. Samahan pa po ng malakas na ulan kaya ito po naging resulta. Patay naman po ang isang senior citizen matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Nagba, dyan po yan sa Tubungan, Iloilo. Nasa sala ang biktima ng mangyaring insidente. Ligtas naman po ang iba nitong kasama sa bahay. Sa Leon, Iloilo, bumigay din ang isang footbridge dahil sa rumaragasang baha. Dinaanan ito ng mga residente mula po sa 5 barangay. Pinalikas sa mga residente sa 11 barangay sa bayan po ng Oton sa Iloilo dahil pa rin sa matinding pagbaha. 8 po naman ang nawawala sa bayan po naman ng Jose Abad Santos doon sa Davao Occidental. Mga residente po sila ng 4 na bahay na tinangay naman ng rumaragasang baha. Aabot sa 24 na bahay rin ang nasira sa flash flood. Tumama rin po ang buhawi sa lugar. Nanatili ho muna sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Nagkakaroon ngayon ng clearing operations ang LGU at maging ang DPWH. Mapapansin mo yung mga troso, no? Parang putol-putol na ng mga kahoy na nanggagaling sa kabundukan na nangangahulugan po na mayroong laging na nangyayari doon sa lugar. Samantala, lubog po sa baha ang 26 na barangay sa bayan po yan ng Masantol sa Pampanga. Ayon sa Masantol MDRRMO, lampas 2 talampakan ng taas ng tubig sa ilang barangay. Ayon pa sa ilang apektadong residente, halos hindi na natutuyo sa baha ang kanilang lugar. Bumababa lamang daw ito kapag low tide pero bumabalik sa dati kapag high tide at tumitindi pa nga tuwing tag-ulan. Pahirapan na raw ang pagpasok sa eskwela at maging ang pagsisimba. May mga nagkakasakit na din daw dahil sa maruming tubig. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.